Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Sa pagkakataong ito ay nais kong magbigay ng aking kapraso lang na patotoo. Kasi nga, hindi lingid sa inyo ang title ng aking, itong sinushoot natin lagi sa video, ang Peking Kano. May mga nagtatanong, Pastor, bakit mukha kang Amerikano? Bakit tinawag na ang Peking Kano? Sasagutin ko po sa inyo sa lalong maigsing sandali sa oras na ito. To be honest with you, yung pong ang Peking Kano ay naisip ng mga team na kasama ko dito sa APK na to. Naisip nila para yung may catching ba, makakuha ng interest sa iba na bakit Peking Kano? Bakit mukha siyang Amerikano nagtatagalog? Pero ang totoo niyan, mga minamahal, ako po ay tubong Olongapo. Ipinanganak po ako sa Olongapo noong mga panahon na nandyan ng mga Amerikano, 1969. So lumalabas, ako ay anak ng Amerikano sa isang Pilipina na maaaring nagtatrabaho sa nightclub. Ang nakakalungkot nito ay hindi ko po nakilala ang aking tunay na mga magulang. Mula pagkabata ako ay may nag-adapt sa akin at iba po ang nagpalaki sa akin. At yung mga nagpalaki sa akin ay pumanaw na pong lahat. So ngayon, ang meron lang ako ay yung mga sarili kong anak at yung aking may bahay at yung loved ones ni Mrs. So talagang pag sinabing ikaw ay lumaki sa Olongapo, nako, lahat po ng kalokohan nandun, sugal, bisyo, babae, marijuana, kalokohan. Sa Olongapo, ang tao gising magdamag, umaga tulog. Sa dami ng nightclubs. So, yun po ang kinalakihan ko. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang nagre-rebelde ko, marami kong tanong sa Diyos patapon ng buhay ko. Until such time na isang araw na anyayahan ako ni Mami Amada, yung nag-adapt sa akin before, na anyayahan ako umattend ng Bible study sa bahay. At kung hindi ako attend, hindi ako bibigyan ng baon sa school, so no choice ako, umattend ako. Umupo pa ako doon sa pinakadulo, may microphone at speaker yung pastor. Alam niyo, ang unang-unang topic ng Bible study na inatinan ko ay life after death. Doon ko naintindihan yung meron palang kabilang buhay, may langit, may impyerno, may kaparusahan. Ang tao ay makasalanan, kinakailangan ka manalig kay Kristo. Naintindihan ko lahat yun at pumasok sa isip ko ay ito, ang hirap na nga ng buhay sa mundo. Tapos pag namatay ka, mapupunta ka pa sa impyerno. Kaya sabi ko ba, ayoko na, gusto ko maging tagalangit ako. So sa pag-attend ko ng Bible study, naliwanagan ako, kinatagpo ako ng Panginoon, naligtas ako, naintindihan ko unti-unti ang salita ng Diyos, hanggang sa tawagin niya ako, hanggang pumasok ako sa seminary, at sa biyaya ng Diyos, naging ganap po ako na pastor. Ngayon, hindi ko man nakilala ang tunay kong mga magulang. Ang nakilala ko naman ay yung tunay na ama ko sa langit. Walang iba kundi ang Panginoon. So, tanging sa biyaya lang niya. Sa ngayon, ako po'y naglilingkod. Pastor po ng Grace Chapel sa Lubao, pastor ng Vice Church San Simon, Pampanga. Meron ako mga pinangangasiwa ang ibang kasama ko pang pastor na nag-church planting. Thank God sa kanyang biyaya. Inabot niya po ako kahit hindi ako karapat-dapat. Hindi po ako magaling, hindi matataas ang grade ko na nag-aaral ako. Biyaya lamang po na ako'y tinawag ng Diyos, paging dapatin niya. Actually, sa pagsasalita ko, yung dila ko po nakadikit na dapat daw medyo ikat sa ilalim. Hinayaan ko na lang, gusto ko ay gamitin na lang ako ng Diyos kung hanggang saan yung makakaya ko. The rest, bahala na po siya. Mahalaga, magsuko ako ng buhay, magtapat ako sa Kanya, at kung ano yung pinagagawa sa akin ng Diyos, kung saan niya ako tinawag, ay tuparin ko yung panawagan ng Diyos sa akin. So sana po naintindihan nyo. Kaya ang katotohanan niyan, ako po ay kung tawagin ay half Filipino, half American. Dahil nga ang tatay ko ay Amerikano. Kaso hindi ko siya nakilala. Wala po akong regret sa aking puso. Siguro yan ang una ko tatanungin sa langit. Pagka ako'y nandun na sino ang tunay kong magulang, ano itsura nila. Ang mahalaga ngayon, ako'y
nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. At sa tulong at awa niya at biyaya niya, patuloy na nakapaglilingkod. So, huwag na kayo magtaka ba't ganito itsura ko, kaya tinawag na ang peking kano. Ang gusto ko lang po sa ngayon ay maluwalhati ang Diyos sa buhay ko from time to time. At maging blessing sa inyo. So, ito po ang inyong lingkod, ang peking kano.